Hey mga brods, isa nga sa magiging reserbang import din ng SMB ay ito pong si Nick Young. Once na naglaro ito pong si Nick Young dito sa Pilipinas mga kabrods, dito po sa Strong Group Reality Philippines mga kabrods sa Dubai, sa UAE. Kaya nga talagang may connection na ito pong si Nick Young sa Pinas at hindi na ito mahihirapan pa, lalong lalo na pagdating sa Pro League sa atin sa Pinas like ito pong PBA. So ito nga pong SMB, ang dami kasi nilang gustong ilistang reserbang import dito kay Jordan Adams dahil syempre kahit naka 51 points yan si Jordan Adams kamakailan lang sa SMB ay hindi pa rin yun sapat para mag-stay pa rin siya dyan. Alam natin ng SMB, alam nyo yan mga SMB fans kung paano gumalaw ang SMB pagdating sa imports na mga kabrods. Kaya ito pong si Nick Young, if ever man at wag naman sana na magkaroon ng iniinda ito pong si Jordan Adams, ito na ang kanilang ipapalit. Ito pong si Nick Young mga kabrods. Ito yung mga na-vlog natin na mga reserbang import ng SMB, ito na siguro yung pinakamalapit na pwedeng maging import ng SMB. Nakapalit ni Jordan Adams mga brods, kasi yung mga iba doon na nabanggit natin sa ating mga vlogs mga kabrods ay yung iba doon mayroon pang ongoing contract. Well, ito pong si Nick Young, matagal na itong hindi nagkakaroon ng kontrata at naglalaro sa kahit anong Pro League mga kabrods, at kahit i-research nyo pa yan sa kanyang Wikipedia. At kung natatandaan nyo, ito pong si Nick Young, ex-NBA player ito, nakasabayan pa nga niya si Kobe Bryant before magretiro si Kobe sa Lakers. 4 years si Nick Young dyan, 2013 to 2017, tapos na-transfer siya ng Golden State Warriors with Stephen Curry naman ng isang taon lang ang kanyang kontrata doon, 17 to 2018 mga kabrods. Tapos huli na niyang pinaglaruan yung na-trade siya sa Denver Nuggets taong 2018. After that, wala na mga brods, wala na ibang koponan ito pong si Nick Young or kahit anong liga or Pro League sa mga iba't ibang bansa na pinaglaruan ito. So dito na nga, kung di man ako nagkakamali, pinakahuli na niya yung Strong Group Reality Philippines sa Dubai, sa UAE. If ever man may pa nga pinaglalaroan dyan si Nick Young sa mga pick-up game dyan sa US, siguro nga mga commercial league lang yun mga kabrods. Pero iba pa rin ang Pro League like ito pong PBA. And yun nga, kung malalaman nyo rin naman ang height limit sa Governors Cup 2024. At kung i-research nyo pa yan ay 6'6" mga brods, na sa 1.94 meters lang mga kabrods ang ating height limit ngayon. Pero kung babasehan nyo at kung i-research nyo yung height nito po ni Nick Young ay 6'7". So hindi siya pasok pagdating nga sa listed height ni Nick Young mga brods. Pero ang kanyang listed height sa NBA na 6'7" ay meron niyang shoes mga brods. With shoes, halos lahat ng mga players dyan sa NBA yung height nila ay with shoes. Unlike sa PBA mga brods ay hindi na nagsusukat ng sapatos, kaya real height itong mga listed height dito sa PBA mga kabrods. Kunyari si Japet Argler 6'9" yan, pero pag nagsapatos yan nasa 6'10" na yan mga brods. Kaya ito pong si Nick Young, sa height niyang 6'7", kapag tanggalan mo yan ng sapatos, papasok na yan sa ating height limit sa Governors Cup 2024 sa PBA sa SMB na 6'6", dahil bababa ang kanyang height without shoes. Kaya pasok na pasok ito pong si Nick Young mga brods kung tutuusin. At maganda rin naman ang skill set nito. May shooting din mga brods, maganda rin ang footwork. Talagang kung mapapanood nyo siya sa Strong Group Reality Philippines, napaka-smooth pa rin ang galawan nito po ni Nick Young mga brods. Magandang galawan, athletic pa. Pero yun nga lang, may kaedara na. Nasa 13 years old na rin. Ito pong si Nick Young mga brods. Kaya aabangan ito ng SMB at pag-aaralan nila kung worth it ba na kunin pa rin ito pong si Nick Young. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isayin natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Talagang struggling ang Phoenix Super LPG mga brods. Ito po kasi yung Fuel Masters, wala pa nga pong naipapanalo sa Group B. Mabuti pa nga ang Blackwater Bossing, nakaka-score pa mga brods. Naka 3 wins na rin ng Blackwater kung di man ako nagkakamali. Ito pong Phoenix 0-5 mga kabrods. Dahil natalo sila ng Barangay Nebra San Miguel kamakailan lang, best player si Japet Aguilar. Kaya ito pong si Kai Balungay mga kabrods, ang 6'7" power forward ng Phoenix Super LPG. Ang kanilang draft na sa 4th overall pick ay parang gustong kunin ito Barangay Nebra San Miguel. After ngang makakalaban ng Hinebra ito pong Phoenix kamakailan lang, kahapon lang din pala itong mga kabrods, ito pong si Kai Balungay, nakikitaan ng potential ni na Coach Tim Con at ni Boss Al Francis Chua. Sayang kanyang height 6'7". Dahil sa Ateneo ay makikita nyo rin talaga na may potential ito. Kaya nga diba, ang lakas ng Ateneo. May shooting dun si Kai Balungay, magandang footwork,
Maganda rin ang vertical. Talagang nakikiposterize nga ito sa mga imports doon sa UAAP. Pero pagdating dito sa PBA, ay parang nahihirapan na siya. Ewan, baka siguro sa sistema ng coach ito. Dahil kay Coach Tab Baldwin, okay na okay naman si Kai Balungay doon, mga kabrods, sa Ateneo. Pero dito sa PBA, sa Phoenix, under Coach Jamike, mga kabrods, hirap ito pong si Kai Balungay kung paano ito i-handle ni Coach Jamike. Kaya nga, ito pong Barangay Nabra San Miguel at si Coach Tim Cone, ay alam naman natin kung gaano kagaling si Coach Tim and Coach Tab Baldwin. Nahawakan ni Coach Tab si Kai Balungay sa Ateneo. Ang ganda ng linaro doon. Ganon din siguro ang mangyayari kapag si Coach Tim Cone na ang hahawak dito kay Kai Balungay, mga kabrods. 6'7", rookie pa lang, mga brods. Napakabata, 22 years old lang ito, mga kabrods. So November pa kasi ito magti-23. Pero kahit ganon, napakabata pa, mga brods. Kaya ito yung magiging magandang potential sa Barangay Nabra San Miguel at nakikita nito ni Coach Tim Cone. Dahil lang Phoenix nga, sabi nga nila, parang nagiging farm team na rin ito. Yung mga ibang best players na ito, nati-trade na rin, di ba? Katulad ni Vic Manuel Abueva dati, nawawala na. Tapos yung mga ibang superstars dyan, mga brods, parang narurumor na din na iti-trade. Kaya ito pong si Kai Balungay, ito pong rookie nila, ay kayang-kayang kunin rin ito ng Barangay Nabra San Miguel. Bigyan lang nila ito under the table, di ba, mga brods? Parang isasabay nga nila ito kay Richie Rivero dahil gusto rin ito ng Barangay Nabra San Miguel. Kaya nga, mga brods, ay ito pong Ginebra, pinag-iisipan pa nila ito as of now kasi okay rin naman at magandang tinatakbo ng Ginebra. Kaso nga lang, kailangan pa rin ng katulong ni Isaac Go sa ilalim, mga brods. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagdo-double digit ito pong si Go pagdating sa scoring. Kaya nga ito pong Barangay Nabra ay parang gusto ring ibalik si Greg para rin makatulong sa ilalim. While itong si Kai Balungay, kung makuha man nila ngayon season, ay malaking bagay talaga pagdating sa rebounding. Ang taas tumalon rin ng player na ito. Scoring, kayang-kaya rin. Kaya all in all, malaking tulong ito pong si Kai Balungay. Ang kailangan lang ng isang Kai Balungay ay doon sa magandang coach at magandang sistema, mga kabrods. Sa Ateneo, yung ganda na ito ng nilalaro na ito. Pero pagdating sa PBA, di ba, nawala na yung isang Kai Balungay. Hindi rin naman natin masisisi ito pong si Coach Jamike rin, mga kabrods. Dahil alam natin, ganyan din naman talagang sistema niya. Talaga, ito pong si Coach Tim Cone, alam ko, magaling ito mang-improve ng mga players like power forward, di ba, mga brods? Kayang-kaya niyan. Maski nga si Japet Aguilar, ang ganda ng nilalaro this season, di ba, mga brods? Nakikita rin kasi ni Coach Tim na pwede itong maging backup ni Japet Aguilar in the future, mga brods. Dahil anong taon na lang din, hindi rin naman natatagal. Ito pong si Japet, pati si Jamie Malonzo rin, backup rin. Ito pong si Kai Balungay. Kaya potential itong kukunin talaga, mga kabrods, ng Barangay Nabra San Miguel at pinag-aaralan din ng Ginebra kung sino ang kanilang bibitawan makuha lang ito pong rookie ng Phoenix Super LPG. Kaya komento mo lang opinion mo dito, mga brods, kung dapat na bang kunin ng Ginebra ito pong si Kai Balungay. Babagay ba siya dito? Kaya komento mo lang opinion mo dyan, mga brods. Isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Overrated Highlights lang. I'm out.